Hello guys, welcome sa channel ko, Go Broke Hero, at i-review natin uli itong Muso 109B fabric type o cloth type. Binili ko tong upuan na to August 2024, last year. At ito, nirecycle ko na lang yung video kasi tinapon ko na tong upuan na to. Nawasak na siya, hindi siya umabot ng 1 taon. So 8 months pa lang, nawasak na tong upuan na to at ngayon binasura ko na nga agad at sayang. So, ito ay hindi pwede sa ating mga matatangkad na mabibigat o mataba. So, ang height ko ay 6'1" at ang weight ko ay 120 kilos. Pero yung upuan na to ay rated daw sa 150 kilos. Ayun, 150 kilos. Tapos yun yung price niya. Ayan, nasa 5K din siya. So, may kamahalan nga itong upuan na to. At, ayun, disappointed kasi hindi siya tumagal. At ito yung una kong gaming chair na AK Racing. 3 years old siya dito sa video na to. Check nyo na lang kung interesado kayo. Mga 5 years kong ginamit to. Upuan na to. Itong gaming chair na to, tumagal nga. Compare dito sa Muso na hindi tumagal ng 1 year. So, paano ko ba to ginagamit? Ito munang lazy chair pala. Sa mga matatangkad at mabibigat, huwag nyo itong bilhin. Ayan. Hindi ganyan yung itsura niya pagdating. Manipis lang siya. Manipis na yung bakal, yung foam niya. Manipis na. Tapos pag binuksan nyo yan sa loob, hindi siya bakal. Ano lang siya, plastic na tali. Straw na tali. So, pagka yan, naputol yung straw na tali na yon, baka mapahamak pa tayo. So, balik tayo dito sa Muso. Ano bang mga nasira ko dito sa Muso? Yung armchair sa left side, may nabali ko yung plastic doon sa left side na armchair. At dito naman sa right side, yung nakikita nyo yan, may tornilyo dyan. Nabasag ko yung sa frame niya sa upuan. May bakal yan, naka-weld yung tornilyo doon. O yung socket ng tornilyo, kung saan nyo ipapasok yung tornilyo. Ayun, nabali yun. Natanggal siya sa pagkaka-welding. Yung plywood niya din sa ilalim, medyo na-damage ko siya. So, paano ko ba 'to ginagamit? Ano lang naman, binili ko 'to kasi nag-online class ako ng 3 months, 3 hours, yun, araw-araw, except sa Sabado, Linggo. Kaya binili ko nga 'tong upuan na 'to. Tapos, hindi pa dun kasama yung paggamit ko ng personal na gamit at yung mga ano lang, nood-nood, leisure lang, hindi pa kasama yon. So, minsan nakakatulog din ako sa upuan na 'to. Pero nakita niyo naman yung may AK Racing ako na tumagal. At ito hindi nga tumagal. Tapos ang maganda dito yung kanyang bakal sa paa. Ay, napakaganda nung bakal nito sa paa. Although bakal siya, kakalawangin siya talaga. Pero matibay. So yun, kinip ko yung bakal in case na may upuan akong bibilhin tas masisira o kaya hindi ko gusto yung kanyang base. So, pwede kong gamitin yung base nito. Tapos, pinalitan ko pala yung gulong nito. Yung stock na gulong, pinalitan ko ng pang rollerblades kasi may kita nyo naman na nakakarpet yung sahig na pinaglagyan ko nito. Kaya pinalitan ko ng rollerblade type. Ano pa ba? Since kasi yung may kita nyo plastic lang yung arm niya,
At nasira ko nga yung sa sidearm, wala ng silbi yung kanyang likod, yung sandalan. Dahil nawasak ko yung both sides ng armrest, may nawasak ako. Yung isa yung frame na plastic, nabali. Sa kabila yung tornilyuhan, nawasak. So, wala na siya talagang tibay at tuluyan na siyang nasira. Ayun lang, sayang nga kasi 8 months ko lang siya nagamit. Pwede naman yung mumuraing upuan lang. Kung ganito lang din yung na hindi tatagal. So, hindi ko na 'to pina-warranty kasi nga baka kung ano pa sabihin, baka sinadya kong wasakin, which is hindi ko naman sinadya kasi nga ginagamit ko nga siya at wala akong pamalit kung wawasakin ko siya. Kaya ngayon naghahanap pa ako ng ipapalit ko dito, tinapon ko na siya agad kasi naghahanap na ako ng ipapalit ko dito. At ang tinitignan ko ngayon ay Sihu. So, hindi ko pa alam anong model ng Sihu yung kukunin ko. Comment nyo na lang kung mabigat din kayo, matangkad din kayo. Pero may nakita akong Sihu na mabigat din siya, 200 pounds din siya at matangkad din siya. May video siya, tas nag-comment ako doon. Okay pa daw yung Sihu niya. So, baka yun ang bilhin ko. Kaya lang medyo may kamahalan nga. Pero itong naalala ko, tong upuan ko na AK Racing, nasa 17K pa yan noon. Pero mga 2018 pa yon nung bumili ako niyan. At hindi pa uso yung mga China gaming chair na nabibili sa Lazada noon o sa mga online shopping. So, wala pang ganun. Puro yung mga nakikita natin sa US na brands pa yung mga available sa market noon. Nung bumili ako ng gaming chair. At wala pa yung mga local na gaming chair nga na brand. Pero nag-start na siyang lumabas pero mas marami pa yung mga ganito noon. At binili ko yung AK Racing ko sa PC Hub pa. Itong Muso, dineliver nga kasi online shopping ko lang binili. At ayun nga guys, idagdag ko lang yung hydraulic niya. Yung hydraulic pala nito ay nasira din agad. Tuwing nagkaklase kami, pababa ako ng pababa. Hanggang noo ko na lang yung nakikita pala sa, yun nga, sa webcam. At noo ko na lang nakikita lagi. Kasi nga, hindi ako kaya nung hydraulic at nasira agad yung hydraulic. At laging ganun yung eksena sa class na, yun, laging noo ko na lang yung lumalabas. Ayun, ayun kung may dadagdag kayo, kung may ganito din kayong upuan, kung okay din ba, comment nyo na lang. Yung hindi ko rin nagustuhan dito yung kanyang sa side, sa armrest, kasi cloth nga din, sobrang dumi. Kinilalabahan ko siya lagi. Pag madumi na, nilalaban ko yung kanyang armrest, sasabunin, pabrushin. So, ganun ko siya nililinisan. Pero yun, di ko na siya lilinisan kasi tinapon ko na. At kailangan ko na maghanap ng bago. So, subscribe na lang kayo. Maghahanap ako ng bagong upuan para sa ating mga mabibigat o mataba at matangkad. So, like, comment, share na lang, subscribe. Bye-bye.